Ito luto na. Lumabas yung apoy niya sa bunganga. Nandito tayo ngayon sa San Pablo. Kukunin natin yung mga kahoy na pinutol ng mga apel ko para gawin natin huling. So, let's start. Ito mga par, nakaano na tayo. Isang kulong-kulong na. Marami pa. Ang dami pa doon. Ito na mga par. Bali naka 5 hakot din tayo. Ito yung bagong technique ng pagkakarbon. Gumagamit ako ng pin. Tapos kinakamada kong pi square para pumasok yung baga at masunog yung ilalim. Dati ganyang style yung ginagamit ko. Square type tapos yero. Pero maproseso kasi magbabarandal ka pa ng yero tapos kukuha ka pa ng mga pang tuhog, tulos sa Kapampangan, bawugin. Napaka-proseso. Pero ito hindi ka nagagamit ng kawayan, hindi ka nagagamit ng barandal ni yero. Hindi mo na rin lalagyan ng karton. Mas tipid sa trabaho. Ito yung last na inuling ko na hilaw, kaya ilalagay kong pangilalim para madaling umapoy yung uling. Ibabalot ko lang siya paakyat. So eto na, naglagay na tayo ng tambutso. Yung tambutso, 5 tambutso yung nilagay ko. Hindi ko na pinakita yung pagkakamada kasi okupado na ako sa oras at kumpay na rin ako ng damo. Bali mag-aalas 5 na, mag-overtime ako siguro. Ayan na, lumabas na yung apoy niya. Patunay na luto na siya. Hindi ko na pinakita yung kung paano takpan kasi alam nyo naman kung paano siguro. Yung paglagay ng damo, nakita nyo naman. Luto na sa loob. Magsasara ng kusa. Actually nakakakuha na ako ng mga 3 sako. Ayan, yung kalahati niya. Kasi nauna siya naluto dyan. Bali nagsara na yung 3 butas. Pang-4 na butas, yun na lang yung hinihintay kong maluto. Hindi pa siya nagsara. Last, magsasara din yan pag umapoy na.